Isang mapagpalang araw sa inyo, mga pusong sabik sa kwento. Ako po si Maria at muli kayong inaanyayahan dito sa Kwentong Puso TV. Handa na ba kayong pakinggan ang isang salaysay na susubok sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya? Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa taong minsan mong ipinaglaban. Paano kung ang buong 5 taon ng iyong pagdurusa ay para lang pala protektahan ang taong unang dumurog sa puso mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Ria. Ria, hindi ko alam na nag-iimbita na pala tayo ng mga charity case ngayong gabi. Ang bawat salita ay parang bubog na humiwa sa katahimikan ng marangyang pagdiriwang. Galing iyon kay Alon del Rosario, ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa, habang nakatayo ito sa tabi ng bago niyang mundo, si Isabela. Parang huminto ang mundo ni Ria. Nabingi siya sa lakas ng tibok ng sarili niyang puso. Ang mga tawanan at bulungan sa paligid ay unti-unting humina at naging isang ugong na lamang. Charity case. Ang lalaking pinrotektahan niya sa loob ng 5 taon. Ang lalaking iniligtas niya mula sa mga patibong na hindi nito namamalayan. Ang pangalan at pamilyang binalot niya sa dignidad habang siya ay nabubuhay sa anino. Ay tinatawag siyang isang pulubi sa harap ng lahat. Bakit, Alon? Ngunit walang bakas ng tanong sa kanyang mukha. Walang luhang pumatak. Ang mga kamay na sanay sa bigat ng baril ay nanatiling panatag sa kanyang tagiliran. Dahan-dahan, itinuwid niya ang kanyang tindig. At doon lang tila napansin ng lahat, lalo na ni Alon, ang kanyang suot. Hindi siya dumating bilang si Ria Santiago, ang babaeng iniwan. Dumating siya bilang si Captain Ria Santiago ng Philippine Army. Nakasuot siya ng kanyang full military dress uniform. Ang bawat butones ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Sa kanyang dibdib, nakasabit ang mga medalyang nakuha niya sa serbisyo, mga simbolo ng dugo, pawis at sakripisyo. Ang nangiting mapanlait sa labi ni Alon ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkagulat na hindi maitago. Maging si Isabela ay natigilan. Ang pagkukunwaring ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Alon, nakita ni Ria ang isang kislap ng nakaraan, ang lalaking minahal niya, bago ito lamunin ng galit at ng bagong yaman. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Bago pa man may makapagsalita, isang waiter ang magalang na lumapit. May dalang silver tray. Sa ibabaw nito ay isang maliit at eleganteng itim na kahon na may gintong ribbon. Para po kay Mr. Alon del Rosario. Napakunot ang noo ni Alon. Kinuha niya ang kahon. Ang tingin ay hindi maalis kay Ria, na para bang ito ay isang patibong. Si Isabela naman ay pilit na ngumiti. Sinusubukang ibalik ang magandang aura ng party. Oh darling, another gift. Buksan mo na. Pumikit si Alon sandali at binuksan ang kahon. Walang mamahaling relo o alas sa loob. Isang piraso lang ng papel na nakatupi ng maayos. Dahan-dahan niyang binuklat ito. Habang binabasa ni Alon ang nakasulat, kitang-kita ni Ria ang pagbabago. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka at ang kamay na may hawak sa papel ay nagsimulang manginig. Ano yan, mahal? Tanong ni Isabela, na ngayon ay hindi na mapakali. Hindi sumagot si Alon. Itinaas niya ang kanyang tingin, hindi kay Isabela, kundi diretso kay Ria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, ng pagsisiyasat, at ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Ria sa loob ng 5 taon. Takot. Dahil ang papel na hawak niya ay isang certified true copy ng isang medical record mula sa St. Luke's. Isang dokumento na malinaw na nagsasabing si Isabela ay hindi kailanman nagdalantao, 5 taon na ang nakalipas, na ang miscarriage na siyang tuluyang sumira sa pagsasama nila ni Ria ay isang kasinungalingan. Ang mga bulungan ay nagsimula nang lumakas. Ang mga bisita
na nakaramdam ng tensyon ay nagtitinginan. Ang perpektong gabi ni Isabela ay nagsisimula ng magkalamat. Tumayo ng tuwid si Rhea, nagbigay ng isang bahagyang tango, hindi ng tagumpay, kundi ng pamamaalam. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay marahan at may dignidad. Habang naglalakad siya papalabas, narinig niya ang boses ni Alon, hindi na mayabang, kundi malamig at puno ng panganib, na ibinulong sa kanyang asawa. "We need to talk now." Isang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ang tuluyang tumapos sa pagpapanggap ng gabing iyon. Ang peking ngiti ni Isabela ay naglaho na parang bula, napalitan ng isang matigas na ekspresyon habang sinusundan niya ng tingin si Alon paakyat sa kanilang master's bedroom. Nang makapasok sila, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan. Inihagis ni Alon ang dokumento sa ibabaw ng kama. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng yelo. "Ano to, Isabela? Explain this." Tiningnan ni Isabela ang papel na para bang ito ay isang ahas. Hindi niya ito hinawakan. Sa halip, ang mga mata niya ay dahan-dahang na puno ng luha. "Saan? Saan galing yan, Alon?" "Huwag mo akong tanungin kung saan galing," mariing sabi ni Alon. "Tatanungin kita ulit. Totoo ba ito?" Imbis na sumagot, humagulhol si Isabela. Isang pag-iyak na perpektong nakalkula, sapat lang para magmukhang biktima, hindi para maging hysterical. "Hindi mo ba nakikita? Obviously, gawa-gawa to ni Rhea. 5 taon, Alon. 5 taon na siyang nawala. At sa mismong anniversary natin, gagawa siya ng eksena? Ganyan na ba siya kadesperada para sirain tayo?" Ang bawat salita niya ay isang matalinong pag-atake. Iniiba niya ang usapan mula sa katotohanan ng dokumento patungo sa motibo ng nagbigay nito, at gumana ito. Nag-alinlangan si Alon. Paano niya mapepeke ang isang official medical record? May selyo ng ospital, may pirma ng doktor. "Pera, Alon! Impluwensya!" Lalong lumakas ang iyak ni Isabela. "Sundalo siya. Marami siyang koneksyon. At anong laban ko doon? Isa lang akong asawa na minamahal ka. After 5 years of marriage, mas paniniwalaan mo pa rin siya kaysa sa akin. Ang babaeng sumira sa tiwala mo." Ang mga salita niyang yon ang tumama sa pader na binuo ni Alon sa kanyang puso. Ang pader na ginawa niya para protektahan ang sarili sa sakit ng nakaraan. May isang bahagi ng utak niya na sumisigaw na may mali, na kailangan niyang mag-imbestiga. Pero mas malakas ang pagnanais niyang manumbalik ang katahimikan. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan na nagpapanatili ng kanyang perpektong buhay kaysa harapin ang katotohanang maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinanghahawakan. "Tama na," bulong ni Alon. Tila sa sarili niya sinasabi. Hinarap niya si Isabela, ang mga mata ay pagod na. "Ayoko nang pag-usapan to." Tumalikod siya at iniwan si Isabela sa kwarto. Pumasok siya sa kanyang personal na study, isinara ang pinto, at sumandal dito, humihinga ng malalim. Pakiramdam niya ay nasusukol siya. Dala ng hindi maipaliwanag na udyok, binuksan niya ang isang drawer sa ilalim ng kanyang mesa. Sa ilalim ng mga papeles, may isang bagay doon na hindi niya kayang itapon. Isang lumang litrato nilang dalawa ni Rhea, kuha sa isang simpleng fiesta sa probinsya. Pareho silang nakangiti, walang bahid ng yaman o komplikasyon. Masaya, simple, totoo. Pinakatitigan niya ito. Ang babae sa litratong ito at ang captain ng army kanina ay tila dalawang magkaibang tao. Ngunit ang mga mata ay pareho pa rin. Mga matang nagsasabi ng isang kwentong hindi niya maintindihan. Sa kabilang silid, tumigil na sa pag-iyak si Isabela. Ang mukha niya ay naging malamig, kalkulado. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nagdial ng isang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses niya ay walang bahid ng anumang emosyon. "Dad," sabi niya, "she's back."
May saglit na katahimikan. Mukhang kailangan na nating gawin ang plano B. Malayo sa kumikinang na ngunit mapanlinlang na mga ilaw ng Maynila, may isang maliit na bahay sa probinsya na napapalibutan ng mga puno ng mangga. Dito, ang hangin ay sariwa at ang tanging maririnig sa gabi ay ang huni ng mga kuliglig. Dito, umuwi si Ria. Nadatnan niya ang kanyang lola Charo na nakaupo sa tumba-tumba sa kanilang beranda. Tila hinihintay siya. Sa pagitan ng mga daliri nito ay isang tasa ng mainit na salabat. Walang salitang namutawi, pero sa isang tingin lang, alam ni Lola Charo na may bigat na dinala ang kanyang apo. Nagawa mo na ang dapat mong gawin, sabi ng matanda. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Tumango si Ria habang umuupo sa isang silyang yantok sa tabi niya. Hinubad niya ang kanyang sapatos at naramdaman ang lamig ng sahig sa kanyang pagod na mga paa. Sinimulan ko na po, Lola. At ano ang nararamdaman mo ngayon? Nag-isip si Ria. Walang pakiramdam ng tagumpay. Walang saya sa paghihiganti. Tanging isang malalim na kapaguran. Parang nag-angat lang po ako ng isang maliit na bato mula sa bundok na nakadagan sa dibdib ko. Inabutan siya ni Lola Charo ng isang tasa ng salabat. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga palad. Ang unang hakbang, ang laging pinakamabigat, apo. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali, pinapakinggan ang gabi. Pagkatapos ay nagsalita si Ria, ang boses ay halos pabulong. Minsan, iniisip ko, Lola, tama pa ba itong ginagawa ko? Kasalanan bang protektahan ko ang sarili ko? Ang tanong na yon ay naglalaman ng 5 taon ng kanyang pagtitiis. Ang bigat ng isang salitang mahirap maintindihan ng iba, utang na loob. Dahan-dahang nagsalita si Lola Charo, ang boses ay parang agos ng ilog. Kalmado ngunit may bigat. Naalala mo ba nung nagkasakit ang mama mo? Nung halos isuko na natin ang lahat dahil wala na tayong pambayad sa ospital? Hindi kailanman malilimutan ni Ria ang panahong iyon. Ang takot sa bawat paghinga ng kanyang ina. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. At sino ang dumating? Pagpapatuloy ng matanda. Ang mga Del Rosario, ang ama ni Alon. Hindi sila nagtanong, hindi sila nanumbat. Tinulungan nila tayo. Ibinigay nila ang lahat para madugtungan ang buhay ng mama mo. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Ria, isang bagay na hindi niya pinakawalan sa harap ni Alon kanina. Kaya nga po, Lola, paano ko sasaktan ang pamilyang nagligtas sa atin? Apo, sabi ni Lola Charo at hinawakan ng kamay ni Ria. Ang balat nito ay kulubot na, ngunit ang hawak ay matatag. Ang utang na loob, binabayaran ng kabutihan, binayaran mo na yon. 5 taon kang nanahimik. 5 taon mong tiniis ang lahat para protektahan ang pangalan nila. Sobra-sobra na ang bayad mo. Tumingin ito sa malayo, sa kadiliman. Pero tandaan mo ito, Ria. Ang utang na loob, binabayaran. Pero hindi buhay mo ang kabayaran. Hindi ang dignidad mo. At lalong hindi ang kapayapaan mo. Tumingin si Ria sa kanyang lola. Ang babaeng naging kanyang sandigan. Sa mga mata nito, nakita niya ang pag-unawa at pagmamahal na walang kapantay. Sa tabi ng isang maliit na mesa, may isang lumang litrato ng kanyang mga magulang. Napatingin siya doon, sa ngiti ng kanyang ina. Tila naririnig niya ang sinasabi nito na laging ipinagmamalaki ang kanyang katatagan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ria ang pagtindig muli ng kanyang loob. Tama ang kanyang lola. Panahon na para bayaran ang utang sa sarili niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula kay Attorney David, ang kaibigan niyang abogado. Binuksan niya ito. Maikli lang ang mensahe. Ria, may nagmamanman sa'yo. Mag-iingat ka. Lumipas ang 2 araw na parang 1 taon para kay Alon. Sa umaga, isa siyang perpektong asawa at CEO.
Nakangiti sa mga board meeting at tumatango sa mga usapan. Ngunit sa gabi, sa lamig ng kanilang silid-tulugan, hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Isabela ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Isang perpektong script na nagpinta kay Rhea bilang isang desperadang kontrabida. Madali sanang paniwalaan. Iyon ang pinakamadaling gawin. Pero sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, hindi ang umiiyak na mukha ni Isabela ang nakikita niya, kundi ang kalmadong tindig ni Rhea sa kanyang uniforme. Ang dignidad sa mga mata nito, ang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Hindi ito tugma. Mayroong mali. Sa ikatlong araw, hindi na niya natiis. Alam niyang kung magtatanong siya sa mga taong malapit kay Isabela, wala siyang makukuhang sagot. Kailangan niya ng isang taong tapat. Hindi sa kanya, kundi sa kanyang ama. Sa legasya ng mga Del Rosario, isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Mang Celso, ang matandang accountant na nagsilbi sa kanilang kumpanya sa loob ng 40 taon. Lihim siyang nagpunta sa lumang records room ng gusali, isang lugar na bihira ng puntahan at amoy luma ng mga papel. Alam niyang doon madalas mag-isa si Mang Celso at hindi nga siya nagkamali. Naabutan niyang nag-aayos ng mga lumang ledger ang matanda. Nagulat ito nang makita si Alon. Agad itong tumayo ng tuwid. Sir Alon, magandang araw po. May kailangan po ba kayo? Mang Celso, sabi ni Alon, isinasara ang pinto sa likuran niya. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Yung tayong dalawa lang. Napalunok ang matanda, halatang kinakabahan. Sige po, sir. Gusto ko lang sanang mag-review ng ilang bagay. Panimula ni Alon. Sinusubukang maging kaswal. Ang mga financial reports nitong nakaraang 5 taon, may ilang bagay lang akong napansin. Ilang anomalya na hindi ko maintindihan. Sa pagbanggit ng salitang anomalya, kitang-kita ni Alon ang bahagyang panginginig ng kamay ni Mang Celso. Umiwas ito ng tingin at inayos ang salamin sa mata. Ito na yon, ang golden moment, ang pag-aatubiling nagsasabi ng lahat. Yun po ba? Sabi ni Mang Celso. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Mga bagong pulisya lang po siguro yon, Sir Alon. Mula noong pumasok ang mga bagong partners sa board, alam niyo na po, new management style. Ang sagot ay ligtas, pero ang takot sa mga mata ng matanda ay hindi nagsisinungaling. Alam ni Alon na may alam si Mang Celso, pero natatakot itong magsalita. Bumuntong hininga si Alon, ramdam ang pagkatalo. Sige Mang Celso, salamat. Baka nga ganoon lang yon. Tumalikod na siya para umalis, dala ang bigat ng pagkabigo. Isang pader na naman. Ngunit bago pa niya mahawakan ang doorknob, nagsalita si Mang Celso sa likuran niya. Sir Alon, sandali. Humarap siyang muli. May dinukot ang matanda mula sa bulsa ng luma nitong vest. Isang lumang susi na may kalawang na. Lumapit ito at maingat na inilagay iyon sa palad ni Alon. Tinitiyak na walang ibang makakakita. Hindi ko ito pwedeng sabihin sa iyo, Sir Alon. Bulong ng matanda. Ang mga mata ay mabilis na tumitingin sa paligid. Mapapahamak po ang pamilya ko. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Alon. Pero baka gusto mong tingnan ang lumang bodega ng ama mo. Ang bodega ng mga Del Rosario ay nasa isang sulok ng kanilang malawak na lupain, malayo sa mansyon, at halos natatabunan na ng mga baging. Ito ang lugar kung saan itinatago ng ama ni Alon ang mga lumang kasangkapan, mga bagay na may sentimental na halaga na hindi kayang itapon. 5 taon na itong hindi nabubuksan ni Alon. Dala ang bigat ng kaba at pag-asa, ipinasok ni Alon ang lumang susi sa kandado. Nagbigay ito ng isang malakas na kalansing bago bumukas. Isang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto at sa ilang butas sa bubong. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang puting kumot, ay naroon ang isang bagay na pamilyar sa kanya.
Isang baul na gawa sa nara, ang paboritong gamit ng kanyang ama. Nilapitan niya ito at itinaas ang takip. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga folder at ledger. Taliwas sa magulong itsura ng bodega. Tila may nag-iingat nito ng mabuti. Kinuha niya ang unang folder. Sa labas, may nakasulat, JV Proposals, Isabela Properties. Sa loob, naroon ang mga dokumento ng mga business proposals mula sa pamilya ni Isabela, mula pa noong bago sila ikasal. Mga planong magtayo ng mga dummy corporations, mga proyektong may kaduda-dudang budget, at mga kontratang malinaw na dehado, ang Del Rosario Holdings. Sa bawat dokumento, may mga sulat kamay na tala sa gilid, mga kalkulasyon, mga tanong. Kilala niya ang sulat na yon. Sulat ng kanyang ama. Investigate this. Source of funds? Too risky. Reject. Isa-isang binuklat ni Alon ang mga pahina. Parang isang multo mula sa nakaraan ng kanyang ama, nagbibigay babala sa kanya. Malinaw na noon pa man, hindi na nagtitiwala ang kanyang ama sa pamilya ni Isabela. Pero bakit hindi niya ito sinabi ng diretso sa kanya? Dahil ba sa pag-ibig? Dahil ba sa pag-aakalang magbabago sila? Sa ilalim ng lahat ng folder, may isa pang folder na iba ang kulay. Pula. Kinuha niya ito. Nanginig ang kanyang mga kamay nang mabasa ang nakasulat sa labas, sulat kamay ng kanyang ama. Protektahan mo ang pamilya, Alon. Mag-ingat kay Ricardo. Ricardo, ang ama ni Isabela. Ito na. Ito ang ebidensya. Ang patunay na ang pagdududa niya ay hindi gawa-gawa lamang. 5 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan, sa tabi ng mga taong unti-unting sinisira ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Galit sa sarili, sa kanyang naging pagkabulag. Isinara niya ang baul, dala-dala ang pulang folder. Kailangan niyang makausap si Mang Celso. Kailangan niyang malaman ang lahat. Nagmamadali siyang lumabas ng bodega. Ang isip ay lumilipad. Ngunit sa kanyang pagmamadali, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa dulo ng daan palabas ng kanilang property, may isang itim na kotse na pamilyar sa kanya. Mabilis itong umalis nang mapansing papalabas siya. Hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ang kotse ng personal driver ni Ricardo. Nalaman na nila. Nalaman na nilang nandoon siya. Ang laro ay nagsimula na. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alon na siya ang tinutugis. Ang hapunan sa mansyon ng mga Del Rosario ay tahimik. Masyadong tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling pinggan. Si Alon, si Isabela at ang ama nito, si Don Ricardo, ay nakaupo sa magkabilang dulo ng isang mahabang mesa na parang mga estranghero. Si Don Ricardo, isang lalaking nasa edad na pero may tindig pa ring bakal, ang bumasag sa katahimikan. Ngumiti ito, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang pamilya, simula niya habang pinuputol ang kanyang steak. Ito ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Hindi ba, Alon? Tumangulang si Alon. Ramdam ang bigat ng bawat tingin. At sa isang pamilya, ang pinakamahalaga ay ang tiwala, ang katapatan. Itinigil ni Don Ricardo ang pagkain at tiningnan ng diretso si Alon. Kapag may isang miyembro na nagsisimulang magduda, nagsisimulang maglihim, doon nagsisimulang mawasak ang pundasyon. Kaya mahalaga na lahat tayo ay nasa iisang pahina, na walang nagtatago ng anuman. Ang bawat salita ay parang isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa dibdib ni Alon. Isang babala, isang pagpapakita ng kapangyarihan. Alam na nila at pinaparamdam nila sa kanya na wala siyang kawala. Samantala, sa probinsya, ang hapunan ay puno ng buhay. Sa veranda ni Maria, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, may nakahain na mainit na sinigang na hipon at bagong sayang na kanin. Kasama nila ni Lola Charo si Attorney David.
na nagdala ng isang bayong ng prutas. Ang tawanan nila ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. So, ano na ang legal nating hakbang? Tanong ni Rhea habang nagsasandok ng kanin para kay David. Unang-una, kailangan nating i-preempt ang anumang plano nila para sirain ang reputasyon mo sa military. Paliwanag ni David, naghahanda na ako ng counter-affidavit para sa anonymous complaint na yon. Kailangan nating ipakita na ito ay purong harassment. Napabuntong hininga si Rhea. Ang hirap lang isipin na ang mga taong pinagkatiwalaan ko noon ay ganito pala talaga. Mula sa kanyang tumba-tumba, nagsalita si Lola Charo habang humihigop ng sabaw. Sabi ko nga sa'yo, Apo, ang ahas, kahit balutan mo ng ginto, ahas pa rin. Napangiti si Rhea at tumingin kay David. See? Sabi nga po ni Lola. Tiningnan ni David si Rhea, ang nangiti sa labi niya ay bahagyang nawala, napalitan ng sinserong pag-aalala. Mula noon hanggang ngayon, yan pa rin ang problema mo, Rhea. Masyado kang nagtitiwala. Mayroong bigat sa mga salitang yon. Isang pahiwatig ng nakaraang, sila lang ang nakakaalam. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Bago ito binasag muli ni Lola Charo. O siya, tama na yan. Kumain na kayo. At baka lumamig ang sinigang. Pabalik sa mansyon. Tapos na ang hapunan. Nagpaalam na si Alon na aakyat na siya sa kanyang study. Teka muna, Alon, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay kaswal, pero may bigat na pumigil kay Alon sa paghakbang. Lumingon siya. Nakangiti na naman ang matanda. By the way, sabi nito, habang pinupunasan ang labi ng table napkin, I heard you visited the old warehouse. Nanigas si Alon sa kanyang kinatatayuan. Looking for some old memories? Ang tanong ay simple. Ang banta ay malinaw na malinaw. Ang banta ni Don Ricardo ay hindi nagtagal at nagkaroon ng pangil. Isang umaga, habang nasa kanyang opisina sa kampo, isang opisyal mula sa Inspector General's office ang pumasok at nag-abot kay Rhea ng isang sobre. Opisyal, selyado. Captain Santiago, sabi ng opisyal, ang mukha ay seryoso. You are hereby formally notified of an inquiry against you. May anonymous complaint na isinampa para sa conduct and becoming of an officer and a gentlewoman. Kahit inaasahan na niya ito, naramdaman pa rin ni Rhea ang paninikip ng kanyang dibdib, ang kanyang serbisyo, ang kanyang uniforme, ang tanging bagay na natira sa kanya na sagrado at hindi pa nadudungisan ng nakaraan. Ito ngayon ang kanilang sinusubukang sirain. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, mga paratang na walang batayan, mga alegasyon tungkol sa kanyang pakikialam sa isang pamilyadong tao, mga pahiwatig ng mental instability, isang maruming trabaho na halatang gawa-gawa para lamang sirain ang kanyang pangalan at career. Humugot siya ng malalim na hininga, hindi para umiyak, kundi para patatagin ang kanyang loob. Tiningnan niya ang kanyang unipormeng nakasabit ng maayos sa isang sulok. Ang bawat medalya, ang bawat patch, ay may kwento ng sakripisyo. Hindi niya hahayaang sirain ito ng mga kasinungalingan. Understood, sir, sagot niya sa opisyal. Ang boses ay matatag. Pagkaalis ng opisyal, ang unang tinawagan niya ay si David. Nandito na, sabi lang niya. Okay, sagot ni David mula sa kabilang linya, kalmado at handa. Huwag kang gagawa ng anumang statement. Huwag kang makikipag-usap kahit kanino. I'm on my way. We will fight this. Habang naghihintay, napatingin si Rhea sa bintana. Sa mga sundalong nagtitraining sa labas. Naalala niya ang sarili niya nung nagsisimula pa lang. Ang pangarap niya, ang dedikasyon, ang sandaling pag-aalangan ay mabilis na napalitan ng isang malamig na determinasyon. Mali sila ng kinalaban. Akala nila ay ang Rhea na asawa ni Alon ang kanilang binabangga. Ngayon, makikilala nila si Captain Santiago.
Hindi nila ako kayang sirain. Bulong niya sa sarili. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin. Iniisip na baka isa na namang panggugulo. Pero may nag-udyok sa kanya na kunin ito. Hello? Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos, isang boses mula sa nakaraan ang kanyang narinig. Isang boses na hindi na mayabang o mapanlait, kundi puno ng pag-aalinlangan. Ria? Nanigas ang buong katawan ni Ria. Si Alon. Rie, kailangan kitang makausap. Please. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nag-usap sila. Hindi sa gitna ng isang party na puno ng pagpapanggap. Hindi sa pamamagitan ng mga paninira, kundi sa isang simpleng tawag sa telepono. At sa boses ni Alon, narinig ni Ria ang isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Ang simula ng pagguho ng isang pader. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na kafe malapit sa isang universidad, isang lugar na walang bahid ng kanilang nakaraan o kasalukuyan. Neutral, ligtas. Si Alon ang unang dumating. Ang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng tasa ng kapeng hindi naman niya iniinom. Pagdating ni Ria, tumayo siya. Nakasuot ito ng simpleng puting blusa at maong. Walang uniforme, walang medalya, pero ang tindig niya ay hindi na ang babaeng dati niyang kilala. Tuwid. Kalmado. May bigat ang bawat hakbang. Salamat sa pagdating mo, sabi ni Alon. Ang boses ay bahagyang paos. Umupo si Ria sa tapat niya, hindi nag-order. Ano ang kailangan mo, Alon? Ang tanong ay direkta. Walang paligoy-ligoy. Ang bodega. Simula ni Alon, nahihirapang hanapin ang mga salita. Nakita ko ang mga folder ng papa, ang mga plano nila Ricardo. Tumingin siya kay Ria, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ria. Sasabihin ko, para ano? Para paniwalaan mo ako? Alon, 5 taon na ang nakalipas. Pinili mo na kung sino ang paniniwalaan mo. Ang bawat salita ay isang sampal ng katotohanan. Walang panunumbat, tanging isang malamig na paglalahad ng nangyari. Natigilan si Alon. Wala siyang maisagot. Habang siya ay tulala, napababa ang tingin niya sa mga kamay ni Ria na nakapatong sa mesa. Naalala niya ang mga kamay na yun dati. Malambot, laging nag-aalaga sa kanya. Ngayon, iba na. May mga kalyo sa gilid ng mga palad at daliri. Mga marka ng hirap, mga marka ng training, mga marka ng 5 taon na wala siya sa tabi nito. Isang tahimik na testimonya ng buhay na pinili nito o ng buhay na itinulak sa kanya. Hindi ako nandito para magpaliwanag, sabi ni Ria, at ang boses niya ang pumutol sa pag-iisip ni Alon. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit at simpleng susi. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa at itinulak palapit kay Alon. Kung gusto mong malaman ang totoo, buksan mo yan. Tinitigan ni Alon ang susi. Pagkatapos ay muling tumingin kay Ria. Pero tandaan mo, pagpapatuloy ni Ria, ang mga mata ay seryoso at walang emosyon. Oras na malaman mo, wala nang balikan. Pagkasabi niyon, tumayo na siya, tumalikod at umalis. Hindi na siya lumingon pa. Naiwan si Alon na mag-isa sa lamesa, kasama ang isang tasa ng lumamig na kape at isang susi na may hawak ng bigat ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, nahanap ni Alon ang sarili sa harap ng isang safety deposit box sa isang bangko. Ang susi ay malamig sa kanyang nanginginig na kamay. Pagbukas niya ng metal na kahon, ang hininga niya ay tila ninakaw. Sa loob, naroon ang lahat. Mga USB drive na may label ng mga petsa at pangalan. Mga audio recording ng mga pag-uusap. Mga litrato ng mga lihim na pagkikita. Mga kopya ng email. Ang bawat isa ay ebidensya ng mga maanumalyang transaksyon, mga planong pag-takeover, mga paninira sa negosyo. Lahat ng masasamang balak ng pamilya ni Isabela
na pinigilan ni Ria sa loob ng 5 taon. Napasandal siya sa pader, hindi makapaniwala. Ang babaeng inakala niyang sumira sa kanya ay ang siya palang lihim na nagliligtas sa kanya. Sa ilalim ng lahat, may isang huling folder, kulay pula. Katulad ng folder na nakita niya sa bodega. Binuksan niya ito. Sa ibabaw, may isang pangalan, Project Taksil. Sa loob, naroon ang buong plano. Isang detalyadong blueprint kung paano siya pinaikot 5 taon na ang nakalipas. Ang mga pekeng litrato, ang mga bayad na testigo, ang script ng bawat kasinungalingan na sinabi sa kanya. Ang buong pagtataksil ni Ria ay isang gawa-gawa, isang perpektong bitag na siyang tuluyang sumira sa kanila. Hawak ang mga papel, napaluhod si Alon sa malamig na sahig ng vault. Ang mundo niya ay gumuho at naging abo. Hindi alam ni Alon kung paano siya nakauwi. Ang bawat kanto, bawat ilaw trapiko ay tila isang eksena mula sa isang panaginip o sa isang bangungot. Ang mga dokumento ay nakalagay sa upuan sa tabi niya, parang isang mabigat na pasaherong tahimik na humuhusga sa kanya. Pagpasok niya sa mansyon, naabutan niya si Isabela sa sala. Nagbabasa ng isang fashion magazine, tila walang anumang problema sa mundo. "You're home early, darling," sabi nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasa. Hindi sumagot si Alon. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang pulang folder sa ibabaw ng makintab na lamesa. Ang tunog ay hindi malakas, pero sapat na para makuha ang atensyon ni Isabela. Tumingin ito sa folder, pagkatapos ay kay Alon. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ng kanyang asawa na hindi pa niya nakikita dati. Isang nakakakilabot na kawalan. Walang galit, walang sigaw. Tanging isang malamig at basag na katahimikan. "Ano yan?" tanong ni Isabela. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. "Project Taksil," basa ni Alon sa pamagat. Ang bawat salita ay parang lason sa kanyang bibig. Isang napakagandang plano, detalyado, perpekto. "Binabati kita, Isabela. Napaniwala mo ako." Binuklat ni Isabela ang folder. Nang makita ang mga papeles sa loob, ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ngunit mabilis itong napalitan ng pagmamatigas. Itinapon niya ang folder pabalik sa mesa. "So nalaman mo na," sabi niya. At sa pagkagulat ni Alon, tumawa ito ng bahagya. Isang tawang walang saya. "At ano ngayon, Alon? Iiwan mo ako? Matapos ang 5 taon? Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo?" "Para sa akin?" Halos pabulong na tanong ni Alon, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Oo, para sa'yo. Para sa atin." Tumayo si Isabela, ang mga mata ay nag-aapoy. "Hindi mo ba nakikita? Masyado kang mabait, Alon. Masyadong malambot. Kung hindi ko ginawa yon, matagal ka nang nilamon ng mga kaaway mo. Ginawa ko yon dahil mahal kita. Dahil gusto kong protektahan ang pamilya natin. Pag-ibig, pamilya." Ang mga salitang dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayon parang mga insulto. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal o pag-alinlangan na natitira kay Alon ay tuluyang naputol. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang babaeng minahal niya. Isa itong estranghera, isang taong kayang sirain ang lahat para sa sarili nitong kapakanan at tatawagin itong pag-ibig. "Did you ever love me?" tanong niya. Ang boses ay basag na. Humakbang palapit si Isabela. Ang mukha ay naging seryoso. "I love what you represent, Alon. Power, legacy, and I protected that." Iyon na, ang huling pako sa kabaong. Tumalikod si Alon. Wala nang dapat pag-usapan. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang isip ay blangko. Ang sakit ay napakalalim na tila wala na siyang maramdaman. Hanggang sa isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga kalyo sa kamay ni Ria. Ang 5 taon ng sakripisyo. Ang dignidad na hindi nawala. Nahanap niya ang sarili
sa harap ng isang pamilyar na tarangkahan sa probinsya. Gabi na at nagsisimula ng umambon. Hindi niya alam kung anong sasabihin o gagawin. Ang alam niya lang, kailangan niyang makita ito. Bumaba siya ng kotse at lumakad papunta sa pintuan. Ang ulan ay nagsimula ng lumakas, bumabasa sa kanyang mamahaling damit. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok, pero bago pa man niya ito magawa, napaluhod na lang siya sa basang lupa. Doon, sa gitna ng ulan, sa harap ng tahanan ng babaeng sinaktan niya ng lubos, humagulhol si Alon na parang isang bata. "Ria!" Sigaw niya sa pagitan ng mga hikbi. "Patawad." Ang ilaw sa beranda ay bumukas. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Ria ang lumabas. Si Lola Charo. Nakatayo ito roon. Hawak ang isang lampara. Ang mukha ay walang ekspresyon. Tiningnan niya si Alon na nakaluhod sa putikan, basang-basa at wasak. Ang tingin sa kanyang mga mata ay hindi awa. Ito ay isang malamig na paghatol. Hindi kumilos si Lola Charo. Nanatili lang siyang nakatayo sa may pintuan, pinapanood si Alon na magdusa sa ilalim ng buhos ng ulan. Bawat patak ng ulan ay tila isang paalala sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang apo. Pagkaraan ng tila isang walang hanggang sandali, nagsalita ang matanda. Ang boses niya ay kalmado, ngunit mas matalas pa sa anumang sigaw. "Umuwi ka na, Ginoo. Lola G, please. Kailangan kong makita si Ria." Pagmamakaawa ni Alon, ang boses ay nanginginig sa ginaw at pagsisisi. "Kailangan kong humingi ng tawad." Isang malamig na hangin ang umihip sa pagitan nila. Ang kapatawaran, sabi ni Lola Charo, ay hindi hinihingi. Binibigyan ng dahilan para ibigay. Ito ay pinagsisikapan. Isinara niya ng dahan-dahan ang pinto. Iniwan si Alon na mag-isa sa kadiliman at sa lamig ng ulan. Ang mga salitang iyon, hindi pagtataboy, kundi isang hamon. Ang gumising sa diwa ni Alon. Tumayo siya. Ang mga binti ay nanghihina. Tama si Lola Charo. Walang halaga ang kanyang mga luha kung wala itong kalakip na gawa. Ang pagsisisi ay hindi sapat. Kailangan niyang itama ang mga mali. Kinabukasan, isang bagong alon ang pumasok sa kanyang opisina. Wala na ang pag-aalinlangan. Wala na ang pagkabulag. Napalitan ito ng isang tahimik at bakal na determinasyon. Alam niya kung sino ang kalaban. At alam na niya ngayon kung sino ang tunay niyang kakampi. Gumawa siya ng isang tawag na hindi niya inakalang gagawin niya kailanman. Nasa opisina si Attorney David nang matanggap niya ang tawag. Nang makita ang pangalan ni Alon del Rosario sa screen, ang una niyang reaksyon ay inis. Ngunit may nag-udyok sa kanya na sagutin ito. "Anong kailangan mo?" tanong ni David. Walang anumang formalidad. "Kailangan ko ng tulong mo," diretsong sagot ni Alon. "Alam ko na ang lahat at gusto kong lumaban para itama ang lahat ng ginawa nila kay Ria." Natahimik si David sa kabilang linya. Ito ang lalaking sumira sa puso ng kanyang kaibigan. Ngunit sa boses nito, narinig niya ang isang bagay na totoo. Pagsisisi at determinasyon. "Magkita tayo," sabi ni David. Ang kanilang unang pagkikita ay naganap sa isang maliit na coffee shop, malayo sa kanilang mga opisina. Puno ito ng tensyon. Si David, na may proteksyon na tingin para kay Ria. Si Alon, na may bigat ng kasalanan sa kanyang mga balikat. Inilatag ni Alon ang lahat. Ang mga dokumento mula sa bodega. Ang laman ng safety deposit box. Ang kanyang kaalaman sa mga operasyon sa loob ng kumpanya. Habang nagsasalita si Alon, unti-unting napalitan ng profesional na interes ang pagdududa sa mukha ni David. Ito na ang hinahanap nila. Ang testimonya mula sa loob, ang piraso na kukumpleto sa puzzle. Mayroon tayong sapat na ebidensya para sa corporate fraud, qualified theft, at falsification of documents, sabi ni David.
Ang isip ay tumatakbo na. Gawin natin ang lahat, sabi ni Alon. I am willing to testify. I will give you everything you need. Nag-abot ng kamay si David. Nag-atubili si Alon sandali bago ito tinanggap. Isang mahigpit na kamayan ang naganap sa pagitan ng dalawang lalaki. Isang kasunduan na nabuo hindi dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil sa iisang layunin. Ang mabigyan ng hustisya si Ria Santiago. Isang linggo ang lumipas. Isang emergency board meeting ang biglaang ipinatawag ni Don Ricardo. Ang agenda, isang no confidence vote laban kay Alon bilang CEO. Ito na ang kanilang huling hakbang para tuluyang makuha ang kontrol sa kumpanya. Nasa loob na ng boardroom ang lahat. Ramdam ni Alon ang mga matang mapanghusga, ang mga pilit na ngiti, ang mga bulungan. Tumayo si Don Ricardo, handa nang simulan ang kanyang talumpati. Bago tayo magsimula, sabi niya nang may ngiti ng tagumpay, I think we can all agree that we need new leadership. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat ay napalingon. Isang babae ang pumasok, nakasuot ng isang formal na itim na business suit. Ang kanyang bawat hakbang ay may kumpiyansa at kapangyarihan. Hindi siya miyembro ng board, hindi siya empleyado, ngunit kilala siya ng lahat. Napatayo si Alon sa pagkagulat, kasabay ng panlalaki ng mga mata ni Don Ricardo, dahil ang bagong dating ay si Captain Ria Santiago. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Ria, na naglalakad ng may kapayapaan patungo sa bakanteng upuan sa tabi ni Alon. Si Don Ricardo ang unang nakabawi sa pagkagulat. Captain Santiago, sabi niya, ang boses ay may bahid ng pagbabanta na pilit tinatago sa formalidad. This is a private board meeting. I believe you are in the wrong room. Hindi na tinag si Ria. Umupo siya ng tuwid at inilapag ang isang folder sa lamesa. On the contrary, Don Ricardo, sagot niya, ang boses ay kalmado ngunit malinaw na naririnig sa buong silid. I believe I am exactly where I need to be. Tumingin siya sa chairman ng board. Mr. Chairman, I am here as the legal proxy for the consolidated shares of the late General Marquez, Admiral Gomez, and Mrs. Villaluna, all loyal friends of the late Mr. Enrique del Rosario. Together, we represent 15% of this board. Isang galon ng bulungan ang kumalat sa silid. Ang 15% na yon ay sapat na para guluhin ang anumang botohan. Sapat na para maging isang malaking tinik sa lalamunan ni Don Ricardo. Ngumisi si Don Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Isang desperadong hakbang, Mr. Del Rosario, ngunit hindi nito mababago ang katotohanan na wala na kaming tiwala sa iyong pamumuno. Kung pag-uusapan natin ang tiwala, sabi ni Attorney Lee David, na biglang tumayo mula sa isang upuan sa likuran, I think it's the perfect time to present our findings. Isa-isang ipinakita ni David sa malaking screen ang mga ebidensya, ang mga peking kumpanya, ang mga padded na kontrata, ang mga bank transfer sa mga offshore accounts. Ang bawat slide ay isang pako sa kabaong ng pamilya ni Don Ricardo. At para patunayan na ang lahat ng ito ay may direktang kinalaman sa pamilya ni Don Ricardo, pagpapatuloy ni David, we have a sworn testimony from a primary witness. Dito na tumayo si Alon. Sa harap ng buong board, ikinuwento niya ang lahat. Ang panloloko, ang manipulasyon, ang 5 taon ng kasinungalingan. Hindi niya itinago ang sarili niyang pagkakamali at pagkabulag. Ang kanyang pag-amin ay hindi natunog ng kahinaan, kundi ng katotohanan. Habang nagsasalita si Alon, ang tingin niya ay napunta kay Ria. Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay muling nagtama. Ngunit ngayon, wala nang galit, wala nang sakit. Ang nakita ni Alon sa mga mata ni Ria ay isang tahimik na pagkilala. At sa mga mata ni Alon, ang nakita ni Ria ay hindi na ang lalaking sumira sa kanya, kundi ang lalaking sinusubukang buuin muli ang kanyang sarili. Isang tingin ng paghanga at pasasalamat,
Isang tingin na puno ng respeto. Nang matapos si Alon, wala nang makapagsalita. Ang mga miyembro ng board na dating kakampi ni Don Ricardo ay isa-isang umiwas ng tingin. Tila ngayon lang nalaman kung gaano kalalim ang butas na kanilang sinusuportahan. Nahuli sa bitag si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang pagiging kampante ay naglaho na. Pagkatapos ng meeting, nagkakagulo na ang media sa labas, tila may nag-leak na ng impormasyon. Habang papalabas, sina Ria at Alon, hinarang sila ni Isabela, na halatang kanina pa naghihintay. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, nakatuon lamang kay Ria. Hindi pa tayo tapos, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Tiningnan siya ni Ria, hindi ng awa, kundi ng isang payapang pagtanggap. Para sa akin, Isabela, mahinahong sagot ni Ria. Matagal na tayong tapos. Pagkasabi niyon, nilampasan niya si Isabela at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Ria ang tunay na bigat na nawala mula sa kanyang mga balikat. Siya ay malaya na. Ang balita ng corporate fraud sa Del Rosario Holdings ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng ilang araw, ang pangalan ng pamilya ni Don Ricardo, na dating kinikilala sa lipunan, ay naging simbolo ng kasakiman at panloloko. Bumagsak ang kanilang mga negosyo. Isa-isang umatras ang kanilang mga partner. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay hindi ang pagkalugi sa pera, kundi ang kahihiyan, ang hiya. Sa bawat paglabas nila ng bahay, ramdam nila ang mga mapanghusgang tingin, ang mga bulungang sumusunod sa kanila. Iyon ang parusang mas mabigat pa kaysa sa anumang kasong legal na kanilang haharapin. Si Alon naman ay naiwan sa gitna ng isang bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa tulong ng mga tapat na empleyado at ng board na ngayon, ay buo na ang suporta sa kanya. Sinimulan niyang linisin ang gusot at itayong muli ang kumpanya, hindi sa pundasyon ng kasinungalingan, kundi sa integridad. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang linggo ng pag-aayos, nagmaneho si Alon papunta sa probinsya. Hindi siya nag-anunsyo, hindi siya umasa. Naabutan niya si Ria na nagdidilig ng mga halaman sa hardin ni Lola Charo, nakasuot ng simpleng duster. Ang buhok ay nakatali lang ng simple. Tila milya-milya ang layo ng itsura niya sa babaeng pumasok sa boardroom. Ngunit para kay Alon, mas maganda ito ngayon. Payapa. Ria, tawag niya ng mahina. Lumingon si Ria, hindi nagulat. Tila inaasahan na niya ito. Ibinaba niya ang pandilig at humarap sa kanya. Nandito ako, simula ni Alon. Hindi para humingi ng isa pang pagkakataon. Alam kong wala na ako sa posisyong gawin iyon. Humugot siya ng malalim na hininga. Nandito ako para magpasalamat at para magpaalam ng maayos. Isang bagay na hindi ko nagawa noon. May inabot siyang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Nag-atubili si Ria bago ito kinuha. Pagbukas niya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa loob, nakalatag sa isang pulang tela, ay ang mga lumang medalya ng kanyang lolo, isang bayani ng digmaan. Ito ang mga medalyang isinanla nila noon para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Ang mga medalyang inakala niyang habang buhay nang nawala. Paano? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Bago pa man mangyari ang lahat, sabi ni Alon, nahihiyang tumingin sa kanya. Lihim ko na itong tinubos. Plano ko sanang ibigay sa iyo bilang sorpresa, pero hindi na nangyari. Tumingin siya sa mga mata ni Ria. Matagal ko nang gustong isauli to sa iyo. Sa pamilya mo, kung saan ito nararapat. Dahan-dahang isinara ni Ria ang kahon. Niyakap ito nang mahigpit sa kanyang dibdib. Isang piraso ng kanyang nakaraan, ng kanyang pagkatao, ang naibalik. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng galit at sakit na natitira sa puso niya ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ng isang malinis na pagtanggap. Tinitigan siya ni Alon.
Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Mapapatawad mo ba ako balang araw? Ngumiti si Rhea. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting magaan at malaya. Ang pagpapatawad, Alon, sabi niya, ay para sa sarili ko, para sa kapayapaan ko. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. At matagal ko nang binigay yon. Makalipas ang 1 taon, ang sikat ng araw ay humahalik sa mukha ni Major Rhea Santiago habang nagbibigay siya ng inspirasyon sa mga bagong recruit sa isang military camp. Ang kanyang tinig ay matatag, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Walang bakas ng nakaraan sa kanyang tindig. Nagbabahagi siya ng mga aral hindi lamang mula sa mga aklat, kundi mula sa buhay. Mga aral tungkol sa katatagan, dignidad, at ang kahalagahan ng paglaban para sa katotohanan. Ngayon, hindi lang siya isang sundalo, isa rin siyang huwaran. Masaya siya, payapa. Samantala, sa kabila ng magulong simula, naitayong muli ni Alon Del Rosario ang Del Rosario Holdings. Hindi na ito ang kumpanyang puno ng pagnanakaw at manipulasyon. Sa pamumuno niya, ang integridad at transparency ang naghari. Ang kanyang pagiging simple at dedikasyon ay kinilala, at unti-unti niyang nababawi ang tiwala ng publiko. Ang dating mayabang na Alon ay napalitan ng isang mapagkumbabang leader na natuto sa kanyang mga pagkakamali. Isang araw, sa isang maliit na coffee shop sa Maynila, nagkakasalubong sila. Nakaupo si Rhea sa isang sulok, umiinom ng kape habang nagbabasa ng isang military journal. Nang tumayo siya para umalis, nakita niya si Alon na papasok. May hawak na folder. Nagulat siya ng bahagya, ngunit isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alon, bati niya. Nagulat din si Alon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kaba. Walang pag-aalinlangan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Rhea, sagot niya, ang ganda ng araw natin. Nag-usap sila ng panandalian, hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kasalukuyan, sa mga bagong hamon, sa mga bagong pangarap. Walang bigat sa kanilang mga salita, walang sakit. Tanging isang pag-uusap ng 2 taong nagrespeto sa isa't isa. Masaya ako para sa'yo, Alon, sabi ni Rhea. Nahanap mo na ang daan pabalik. Ngumiti si Alon. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana mararating ito. Tumango si Rhea. Pagkatapos ay nagpaalam na siya. Sige, may meeting pa ako. Habang papalayo si Rhea, pinanood lang siya ni Alon. Ang kanyang tindig ay malaya. Ang kanyang mga hakbang ay magaan. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, napangiti si Alon, isang ngiting puno ng pag-asa at pagtanggap. Hindi man sila nagbalik, nahanap nila ang mas mahalaga, ang kapayapaan sa kanilang mga puso at ang kalayaan mula sa bigat ng nakaraan.